The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes. Gising na, RJ na, gising na, Double R sa Radyo Bandido na po. Sabado, August 17, 2024. Good morning, Kuya Ruel. Yes, good morning, Kuya Ricky. Dapat gising na gising kahit hindi pa nag-breakfast. Sana may magpadala ng breakfast dito, di ba tayo kumakain? Nandito lang kami sa Makati Avenue, corner General Luna, sa RJ's Ventures Building. Yan. Sa oras na 10:03, yan, saktong 10:03, gising na sa mga may lakad doon niya ngayon. Makulimlim ba, Kuya Ruel, sa ating nakikita ang dito Mukhang ngayon? meron atang LPA. Parang gano'n eh. Nako. So, ingat-ingat ho. At kung kinakailangan magdala kayo ng mga payong at mga dahil napakaraming sakit ngayon, ha? Oh. Dengue, pinakmatas din. Mpox, Yung Mpox leptospirosis. is monkeypox yun, parang chickenpox. Oo nga eh, no? Akala ko nga ulam eh. Pero hindi rin biro. Pero At saka mabuti naman. leptospirosis, yung magtaas ng cases ng leptospirosis. Pero Kasi yung baha. Mpox muna, Kuya Roel, 500 pala na ang namatay sa buong mundo, ha? According sa United dapat Nations, sa ma-prevent na. World Health Organization, ha? Baka hintayin pang marami, baka. Kaya nga buti naman kailangan daw talagang magbantay rito na hindi makapasok yung klaseng virus. Kasi mas matindi to eh. Nakikita sa itsura mo eh. Pag kitang-kita ka, yung mabuting COVID, hindi nakikita eh. Kung konting pigilan mo lang pag-upo mo, hindi alam na may COVID ka eh. Di ba? Oo, ito kita eh. Kasi makikita sa para siyang skin. bulutong. Oo. Tama. The same din ho. Kaya pero Mpox ho yun. So mula sa monkey na Tama, virus yan. Ay nako. So ingat-ingat to. At yung leptospirosis, mataas din ang cases ha. Dahil sa mga baha nga, pagka may sugat kayo, huwag muna kayong lulusong sa baha. So delicate at nakamamatay ho ang leptospirosis, di ba, Kuya Ruel? Okay. Sa ating napakainit, may kahapon nga, may expose. Pero nga ako, 100 degrees boiling point. pero bukas itong ating himpilan para sa mga idinadawit ng mga personalidad dyan. Iba dyan medyo kilala natin, di ba? Ito ang aming tanong sa bayan, aming poll question. Sabihin mo na ba? Ito na, naniniwala ba kayo? Sa bagong expose na nagdadawit sa pamilyang Duterte at iba pa sa controversial na 6.8 billion na shabu shipment noong 2018 pa pala to. Naalala mo ba yung filter ba yun? Yung sa magnetic filter. Magnetic filter. Siningit doon. Ang galing ng may ang galing ng may utak noon no? Siningit doon no? Kasi pag dumamba sa x-ray, di makikita yun. Baka makapal yung bakal no? Hindi, pero kung talagang hindi makikita yung x-ray, bakit na-intercept ni intelligence ni magaling ang mga intelligence natin. Ito nga na ang kaya nga expose intelligence nito,
Si Jimmy Guban, dating Custom Intelligence Officer ng Bureau of Custom. At dinadawit niya ang mga personalidad. Aba, malalaking personalidad Kuyang Ruel, ha? Kaya nga yung Quad Committee, ayan si Jimmy Gubad na nanumpa kahapon sa Quad Committee. Pampanga, sa may Pampanga, Bacolor, doon sila nag-hearing. Quad Committee, kaya sinabing quad, 4 na committee yan. Public Health, Dangerous Public Drug, Health, Dangerous Drug, Human Rights, tsaka Good Government yata. Public Safety Public Safety. and Order Committee. Yan. 4 to, quad. Parang ginaya nila yung dun sa dun sa yung may quad kasing grupo rin, di ba? Na binubuo ng Australia, Japan, mga forces yan Yun yung quad. At naitanong dati yan nung panahon ng eleksyon. So, si Jimmy Gubado ang nag-expose ng mga binanggit niyang personalidad. Unang-una rito, si Davao City 1st District Congressman Bulong o Paulo Duterte. Binanggit ho niya yan. Pangalawa, ang kabiyak ng ating Vice Presidente si Attorney Mans Carpio na pamangkin niya yan. At ito nga si Philippine Media for Security si Paul Gutierrez. Binanggit dating presidente ng National Press Club yan At si Attorney Mans Carpio. At ito si dating USEC ng DNR na si Benny Anteporda. Ang ganda ng ngiti niya. So, yan ang mga binabanggit na personalidad. At ito dininay na ng mga nabanggit na to akusasyon laban sa kanila. At gaya ng binanggit ni Benny Anteporda na base test daw. At si Paul Gutierrez naman na dating National Press Club President to. Pareho sila. National Press Club President at si Benny Anteporda. Dininay niya si Paul Gutierrez naman, siya sabi niyang wag daw maniwala dapat ang mga mambabatas sa mga pahayag ni Jimmy Gubad. Pero laban na to, nakakulong pala to sa National Bilibid Prison ng Kuyang Ruel dahil dun sa drug case na yun. Pero lumalabas na talagang under duress siya. Kaya napilitan siyang ituro yung ibang tao. Yun ang during claim. the time. So, pagalingan na ng di ba? Ng proof. May ebidensya to na ilalabas. Meron may proof May isang ebidensya siyang ilalabas. Ayan po. Magbigay lang kayo. Magbigay kayo ng komento, reaction, opinion dun sa bagay niya. At yung mga binanggitong personalidad, bukas itong ating himpilan para sa kanilang panig. Although nagbigay na sila ng mga nakaraan at binabanggit nga natin na itinanggi nila lahat yan na wala raw katotohanan. Siyempre, sino ba nga amin doon? Ayan ang poll question tanong namin sa bayan ay hatid sa inyo nang siyempre, walang iba yan. Kundi ang motoman. Para sa safety mo to, pumasa to sa Philippine Standard at ang kanilang planta ay nasa Santa Maria, Bulacan. Yan. Malapit-lapit lang mo yan. Proudly Philippine made. Yung Ruel, di ba? Okay, basahin na nga natin itong mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Philippine headlines itong nagdaang linggo. Okay. Ito nga si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Sara Duterte, dating economic advisor Michael Yang, binanggit din niya, at dating DNR Secretary Benny Anteporda at mga dati National Press Club President Paul Gutierrez, idinadawit sa 6.8 billion shabu shipment noong 2018. Mga idinawit na personalidad sa 6.8 billion shabu shipment na nakasusot sa custom noong 2018. Itinanggi ang ibinunyag ng starred witness na si dating Custom Intelligence Officer James Guban. James Guban, kine-question daw ang pagkatao. Questionable daw ang pagkatao. Okay, itong International Criminal Court may warat na raw. Posibleng laban sa mga akusado, pwedeng ilabas na raw. Nakatagda na raw manong ilabas sa buwan ng September. Next month na yun. Ayon niyan kay dating Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Dating Pangulong Duterte, hindi pa rin kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Ito, nakakalungkot. Ano yan? Dagdag singil talagang malulungkot ka talaga ng dyan. Meralco simula October Dagdag sahod 2024 hanggang September 2025, inaprubahan na ng ERC
ERC chairperson sinabing kapag hindi na pinayagang mag-increase baka power outages umano ang maging kapalit. Diba, parang nag-spokesman pa ng Meralco tong chairperson na ERC. Dapat ang Meralco magsabi yun. Ito, tinakot pa tayo imbis na nasa gobyerno to, Benchi. Chairperson ng ERC. Bakit siya pa nagsasabi ng gano'n? Pag hindi raw nila pinayagan, parang hostage, no? Parang ka pala yun. Parang ang tawag dito. Dapat ikaw makipag-bargain, di ba? Dapat Supposed to be. siya, o kaya, i-contest nila to na ba't ka magtataas, pambira. Nasa gobyerno to, siya pa yung nagtatanggol doon para magtaas ang Meralco. Naku, nakakagigil talaga. Suspendidong Bamban Tarlac Mayor, ano ba talaga pangalan niya? Alice Gu Hamping. O yan. Umapila sa Department of Justice na ibasura ang human trafficking case laban sa kanya. Ayon kay Gu Hamping, isang political harassment lamang umano ang ginagawa laban sa kanya. Numero 1 konsehal ng Bamban Tarlac, tinalagang bilang acting mayor. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, tanging si Erano Timbol lamang ang hindi lumagda sa resolusyon na pumapayag sa operasyon ng Pogo. Oo nga, napakagaling. Biro, napakaswerte niya. Lahat pumabor. Siya, baka malinis talaga to. Ayaw galing alam niya siguro na questionable yun. Yung resulta. Diba? Ngayon, ito yung biyaya niya. Instant payer siya. Napakagaling. Yan ang proof na... Yan ang dapat iboto nyo na next election. Yan ang proof na pagka maganda yung good prevails always, di ba? Yan. Okay, Korte Suprema nilinaw na walang mandatory drug testing po sa mga hukom staff sa buong bansa. Ayon sa SE, ito yung isa lamang annual physical examination. Ang kautusan ng Office of Court Administrator number 246/2024. Hindi ho mandatory drug testing kasi nire-require nila, kundi annual physical exam. Kasama rin yung drug testing kung gusto nila. Hindi yun inobliga. Metropolitan Medical Hospital nasunog. Bandang alas 12 ng hating gabi nang sumiklab ang sunog sa ika-7 palapag ng nasabing hospital sa Bambang, Santa Cruz, Manila. Magandang hospital to, Kuyang Ruel, no? Pero hindi man daw nasunog ang buo. May nakakalungkod. Paano kaya pasyente ka dyan? Nung hirap Tapos, bedridden ka. Doble ang baka makalakad ka. Gusto Oy, ito na. E9111 service hotline lalong pinalakas para sa mabilis sa pagresponde sa iba't ibang emergency cases. Mga gagawa ng prank calls itong babala ng DLG, kakasuhan na yan ayon kay DLG Secretary Benhur Abalos. O yung mga prank calls, matutukoy na nila Kung dati, di ba yung yung telepono natin wala pang caller ID, pa. no? Kasi ngayon digital. Tsaka dinadayo, ang tagal pa bago bumalik uli yun di ba? Sa buwis mo, binibilisan mo NPAX o monkeypox, Global Public Emergency Health Concern ng United Nations, isang uri ng sakit sa balat na halos sa halintulad ng chickenpox. Ayon sa ulat, may gita 500 na katao na ang namatay sa ng Mpox. Samantalang nagbabala naman ng Department of Health sa posibleng dengue outbreak sa buong bansa, umaabot na umano sa 80,000 cases ang itala mula noong Enero. Leptospirosis cases, tumataas rin na. Nako, ingat-ingat din po Samantalang 22 Filipino Olympians na lumhok sa Paris 2024 Olympics nakatanggap ng tig-1 milyong piso mula sa mga kontribusyon ng mga kongresista. 2 gold medalist Carlo Yulo umabot sa 100 million ang nakuwang cash, pledges at endorsement na premyo. Ang galing. Biro mo yung nakikita natin mga bata pa-tumbling lang. Ngayon, milyonaryo na. Tumbling. Wag ka dyan, makamapilaya ka. Meron palang future sa tumbling. Tumbling lang. Tumbling sa kalsada. Di ba makita ng mga bata. At ganyan si Carlos Yulo nun, sabi sa Liberisa, nakita ng potensyal. Katabi lang nila yung Rizal Memorial Coliseum So binigyan chance tapos may nakitang isang asosasyon ng mga gymnast, no? Nakita nila yung potential ng bata. Tinrain. Yun ang mahalaga yung coach. At hindi mo magagaling kung hindi magaling din yung coach. Oo. So congratulations may pabuya si dating Governor Chavit Singson ng 5 million para magkasama-sama kayo.
Laki na. Ang laki no. Ang problema, pinag-away nila pera eh. Baka pag-wed. Baka Pag ako mag-away-away na sila. kung maganda nga yung intention mo, yung 5 million eh, no? Pero nag-aaway mo sila dahil sa pera eh. So, kung pagsasabay mo dahil sa pera, baka sabihin ng mga publiko, sa atin, maganda intention eh, Gob Chavez Singson. Baka pagmukhain sila mukhang pera. Diba yung pamilya nila. Pero siguro, dapat ang gawin na lang ni Gob, kunyari, 1 year na libre sa resort. O 1 year na dun sa syudad dun sa Ilocos niya, yung parang mini zoo niya doon. O 1 year free access sa sa mental health. Ganun na lang eh. So, instead of pera, yun ang baka may kasi naisip lang kagad ni Gob yun eh, no? Na, pero may Hindi, siguro, pagka mamamasil pamilya, kailangan ng funding. May pera na nga yung tao eh. May pera na yung tao, hindi mo na kailangan. Parang kasi medyo in a way, magkasundo na dahil sa pera. Nga pigaway nila eh. Baka mali yata na naisip ni Governor Chavez Singson. Ito naman, mula sa 20, kayo ba naniniwala 21 pesos daw o 64 pesos a day. Pag meron ka nito at nakakain ka, sinasabing hindi ka mahirap kung gumagastos ka at nakakain sa nasabing halaga. Ayon yan sa National Economic Development Authority o NEDA. 64 pesos. Magkano ba ang Jollibee ko yung Roel? Ang isang 95 eh. Parang kulang pa to. Yung mga 64. pack lunch. Pwede to bigas, sardines. Ang isang kanin, 15. Bibili ka ako yung Roel isang kanin. Kanin pa lang. Nakabili ako 12. Ayun ang pinaka the best. Mabubuhay ka raw pagka kanin sabaw lang. Hindi kasi sabaw libre, di ba? Isang kanin nga. Sabaw na lang. Magkano yung tutong na kanin? Ay, hindi, libre po. More than tutong na kanin. Magkano sabaw? Libre din. O di, lahat libre. Libre tutong. Yung tawag doon? Anong tawag doon sa tutong? Haba ba? Diba? Kanin lamig. Kanin lamig, di ba? 15 pesos nga, times 3, di, 35 lang. 45. May sukli pa. Sa 63, Kuya Roel, may sukli pa siya na 18. 18. Yung 18, panigarilyo na yun. Candy na yun. Kung kanin sabaw lang ang problema after mga 1 month, kakasakit ka. Walang nutrition eh. Walang nutrition. So, carbohydrates. Walang ewan ko ba, bakit nasabi ng yan? Okay sana magsabi niya yung simple manggagawa. Kaya ho namin mabuhay yan, ganun. Kaso nagsasabi, NEDA. Mga opisyalis, magkano ang sweldo ng NEDA? Milyon, no? Sa mga, milyon kada buwan, Meron 3 beses ang araw. Kasi may nakita ko yung banana cue, 20 pesos. O times 3. Puro banana cue na nakakainin mo buong araw. Magka-diabetes ka naman, no? Maraming nutrients ang Tingnan mo yung unggoy, di ba? O meron man tigyawat. O di ba? Kasi walang yung unggoy walang tigyawat kasi dahil sa saging. Puro saging na lang kakainin mo. Dapat balanse kasi ang nutrisyon ng diet. So, nako. Wala kahit sa fast food walang 64 magano na 75 na nga yung mix and match. 64 di sa fast food hindi ako makain sa mga ganun eh. Yan ba? Kasi daming mga mga seasoning, mga di ba? Ay nako. Anyway, ang balitang huyan ay atid sa inyo siyempre ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes. Yan ho, sa Mercury Drug nationwide mabibili ho niyan yung King's Herbal Supreme Capsule. Okay, thank you pala kay Irene C. at kay San Gabriel watching. Sabi ni Jessison Fernandez, good morning Philippines. Good morning, dalawang mga double R. Sikat na ata double R. Sabi, ito sagot ni Jessison Fernandez, pwede po para sa akin maaring si PRD ay ikutan lang ng mga nakapaligid sa kanya. Talamak talaga ang droga dito sa ating bansa. Kay Joe Zamora, good morning po sa Ricky and Ruel. Kay Romel, kay Abiab, SD. Ano ba SD? SD, okay. SB ba? Kay San Gabriel, good morning po, Double R, paring Roel at kasamang Ricky.
At kay Jason Valencia, akala dagdag sahod na lang sana. Kuryente naman pala. Ito kay Loreto Vasquez, his credible witness. Hindi niya hinahanap ang kanyang salita gaya ng mga witness ni Bato at kanyang hearing sa Senado. Jason Valencia, pwede kasi malakihan ito at big time din ang former presidential advisor na ni Duterte. Ito kay Merlinda Valencia, good morning si RJ. Naniwala ko na yung ibang Duterte o pwedeng yung isa o anak niya ay kasabwat talaga. Okay. Hindi po. Ito, hindi, binabanggit lang muna naman natin yung mga oo. reaksyon. Kaya dahil lahat naman ng binabanggit yan, Kuya Res, sinusulat mo, di ba? Oo, Para sasama manalo ko kayo na, ng 100 lang, pero 3 winners ho yan, 100 pesos load. GCash o kaya load, kung ano yung gusto nyo dyan, basta mabunot namin kayo mamaya bago matapos ang aming programa mamaya alas 11 ng tanghali. Ayan. At magbigay na kayong inyong opinion at reaction at babasahin namin yan. At yung mga binanggit nga natin mga personal, bukas ang ating tanggapan, Kuya Ruel, ang ating himpilan, ang ating programa in Para particular sa side nila. sa side nila at doon nanguna na sila, pwede pa rin. At itong mga binabanggit na personal, malalaking tao ito. Hindi ito basta-basta. At yung isa, ay yung dalawa, nasa gobyerno. Nasa Kamara, congressman. Yung isa naman, nasa gobyerno. Pero dapat mag-isip-isip na si Tito Bongbong mo. Dinadawit na yung siya ang chairperson ng Presidential for Media Security, si Paul Gutierrez. At iba pa. Sana malinawan to kasi inahamon din siya, di ba? Itong tumistigong si star witness to, si Jimmy Gubad na nag-expose ho yan kahapon lamang yan sa Quad Committee ng House, no, na sinasabi dinadamit niya to dun sa 6.8 billion. Ito yung magnetic filter na pinakamalaking drug bust 'di ba? Na bila na lang naglahong bula yung custom commissioner na si Nick Paildon hindi kinasuhan, tinanggal na lang sa pwesto. Pero saan napunta yun, no? Saan na ngayon yun? Hindi natin alam pero kinasuhan siya ni Senador Antonio Trillanes. Yung nahuli na nasa nasa magnetic filter. Nasa custody ng yun, Kuya Roy. I think sinunog na yata ng PIDEA. Pero alam ko may iba pa nando sa bodega ng ng PIDEA kasi ebidensya siya hanggang di pa natatapos daw yung sa korte. Yung ebidensya hindi sinusunog no, hindi ka basta-basta wina-wipe out, gaya ng sistema ho natin ngayon. Sa oras na 10:23 sa iba pang mga balita natin, Kuya Ruben, nilinaw nga ng ng Supreme Court nililinaw lamang na hindi ho mandatory yung pag-impose nila dun sa kanilang OCA circular number, no? 024-2024 o 027-2024 na mandatory ho yung drug testing sa mga court. Pero may sinusulong ngayon sa Kamara ni Pulong Duterte rin, maganda rin na iobliga lahat ng public official i-drug test. Kasi sila may hawak ng buhay mo kaya dapat di ba? Matino sila. Tama. Yeah. Pero ngayong Ruel, bukod sa drug test, dapat i-require din. Yung sinasabi ni dating Attorney Cabigaw na dapat open sila. Walang transparent. Transparent sila. Bukod doon din. Bukod pa ron, isa pang test. Ano? Ay, neurotest. Kung tama pag-iisip noon, di ba? Kasi, ganun ba? Kasi marami ba, akala mo yung nagsasalita ng normal, pero pagka dinamo yan sa psychological test o psychiatric test, may tama Tama ka kapag hindi ka nalilinya, akala mo yung normal ka lang. According sa isang kong kaibigan na doktor, minsan pag sinasabi mong ganito, inaput up mind mo lang pero may diferensya ka pala sa pag-iisip. Hindi naman totally abnormal o something may mental illness ka. Pero ang psychiatrist pala, nagtutubig siya ng kaisipan mo para sa tamang desisyon. Kasi minsan nagdidesisyon ka ng kala mo tama pero mali pala. Ako nga sinabihan
No. Sabi sa akin, alam mo ikaw, ano ka, AB normal. So, ano kaya yung AB normal? Hindi, tsaka meron pa. Di ba yung mga taong pag pinapayuhan mo ng maganda ayaw maniwala, pipilit niya sa kanya. At pag sinabi mong may sinuggest ka maganda, at alam na maganda, galit. Kasi parang mas matalino ka sa kanila. Di ba yung security yun, di ba? May mga ganun na kaya nga ang problema talaga sa atin yung kaya nga naglaan si si Risa Ontiveros na dapat dagdagan ng pondo sa mental health, no. Ang dami kasi factor niyan bukod sa mental, kaya yung mental Depression, health, dalawa ang doon ang problema raw nga nag-a-arise ngayon, yung mental health tsaka fake news. Ayan, maraming fake news pagkakala mo. Kaya mag-double R kayo. Maraming fake news na naglalabasan na kaya pag nakakala mo totoo pero hindi naman pala. So, kaya ang daming insidente Tsaka na napapaniwala base sa isang survey, 51% ang naniniwala sa social media, mabilis maniwala sa social media. Ang bilis kasi ng impormasyon sa social media. Tsaka nakakatakot ngayon, lalo na, kaya bigyan natin ng ng babala. Dahil sa AI. Pwede magpalit tayo ng mukha hindi na, di ba? Na hindi natin alam, tayo palit. At ginagamit pang advertisement yun No, may isang question doon na in-endorse ng dalawang artista, hindi naman pala. Pero ginamit yung boses lang pati nila. magsasalita, di ba? Galing nila. So, dapat siguro, ban na yan no? Kasi, konti na napapaniwala ka Napapaniwala ka. Pero kung di mo i-check yan, kaya kasi ang karamihan Pilipino, mga tayo, hindi na tayo masyadong, nakita lang natin, tama Pala, splice video yun. Ito pala kung titimin, buong sinabi pala, hindi ho yun. Hindi, wag na tayong magalimbawa. Pero may mga ganun na kala sinabi niya itong na ganito, pero in context nun, hindi naman pala. Yung isa, di ba, napanood natin, si Bibi, BP Sara, di ba, may mga sinabing ganun. Mga splice yun, hindi totoo yun. Di ba? Pinagputol-putol yun na tapos akala ng tao para sabihin sa kanya. Sa kanya talaga galing, di ba? Tama. Okay, sa oras na 10:27, Kuya Rowel, may nagsabi sa akin, meron daw magaganap na homecoming Ano ba yung homecoming na yan? Oo. Siyempre, homecoming. 40th homecoming. 48 Oo, 40. 40th. Anniversary homecoming ng Chiang Kai-shek Batch 84. Wow, Chiang Kai-shek. At Manila Hotel Centennial Hall. This coming September 7, 2024. Malapit na. Saturday, malapit na. Saturday yan, 6 p.m. Dadalo ka ba dyan? Surprise guest ka dyan. Surprise guest daw ako Batch 84. Naka-two-piece daw ako dyan. Batch 84. Siyempre, congratulate din natin yung aming batch president na si... Sino? Si Mr. Alam mo na? si Mr. C. Nakalimutan mo na. Mr. C, parang hindi ba yan ang may-ari ng SM? Hindi ba? Hindi ba? Marami kasi ang malaking angkan yan. Ayan mga C. Okay, good luck. Robertson C. Ayun, Robertson C. Congratulations sa mga annual homecoming yan. Kaya yung mga friends and classmates, dapat mag-join kayo sa Manila Hotel, bonggang-bongga yan. Centennial Home, malaki yan. Okay, sa oras na 10:29, ang oras hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, quality beyond limitation. Lahat ng lahat ng kailangan nyo sa appliances, meron ng Sopetec. Okay, Kuya Ruel, sa ating pagbabalik, marami tayong pag-usapan dyan sa Maynila. Inaabangan, laging magulo ang mga politika dyan at iba pa. Tatalakayin nun namin sa aming pagbabalik ko Sandali lang, magbabalik ko kami. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen
to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes! Kami nagbabalik ulit ang Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. Ang oras ay 10:32. Yan, siyempre. Ang oras natin sa inyo ng BTS, Blue Top Search ni Eggy Ben. 100% cotton yan. Yes, okay. Sa usapin natin sa Maynila, aba, medyo laging ang nagbabakbakan dyan, ha? Laging, kasi, siyempre, nahati na eh. Kumbaga, ginulo ni Yormis Moreno yung tabakuhan, kumbaga. Kumbaga, tahimik ang pamilya, ginulo niya. Ginulo niya ni Yormis Moreno. At dito, kinontra nung 17 at pinangunahan nga dyan ni Manila 6th District Councilor Joey Uy, kasi inuobliga yung mga chairman na pumunta sa City Council para apurbahan ng kanilang budget. May fiscal autonomy ang Kuya Ruel, ang barangay eh. Kumbaga, may sarili silang executive, may judiciary sila, may legislative sila. Bakit dadaan pa sila doon pagdating sa budget? Dumaan naman sa budget scrutiny ng City Hall yung budget nila bago, parang ministerial na lang lumalabas eh. So hindi na kailangan pumunta doon, di ba? Oo, hindi na kailangan dapat pumunta, pero ngayon inuobliga sila at pag hindi ka pumunta ron, wala kang representative yun naman mababypass yung annual budget mo. Nakakalungkot. Ito nga yung sinabi parang merong may pananakot. Oo, kaya nga ito nga sinabi ng isang konsehal na si Joey Uy sa kanyang speech. Pakinggan nga natin. Maganda yung sinabi ni Consel Maki Lacson na ang pakay po natin ngayon maaprubahan yung budget. Sa simpleng suspension of the rules po, humahaba pa yung usapan natin. Ngayon, balikan ko lang po yung sinabi ni Consel Yanyan kanina na mas respectable apparently kung ilalagay sa agenda yung pag-approve ng budget kaysa naman sa after ng agenda. No? So, nais po ba ng Consel ng kabilang grupo
na tapusin muna yung usapan ngayon, pauwiin muna yung mga chairman na nagpunta galing sa barangay nila, nagsasayang ng oras nila dito, pauwiin muna, wag maprubahan yung budget, pag-usapan, pag-debatihan, saka pabalikin pa pagtapos para aprubahan. Kasi umahaba lang po tayo eh. Maraming salamat Your po. Honor, maraming salamat. Councilor Joey Uy. Thank you, Mr. President. Alam niyo, totoo yung sinabi ng kasama ko sa ika-6 na distrito na naabala yung ating mga punong barangay o barangay official. Kaya nga, tama rin yung sinabi ng kasama kong konsyal sa ika-2 distrito, pare-pareho naman doon tayo hindi namumulitika. Kagaya nga na sabi ko nung una, nung ako'y una naging konsyal noong 2004, hindi na po pinapupunta kahit chairman, secretary o wala man lang representative. Dahil yan, kung sinasabi ng ating kasamang konsyal sa ika-2 distrito na kailangan busisiin natin, siguro dito pa lang sa ating kasamang konsyal sa Liga Representative, doon pa lang, tignan na po ng Liga kung may discrepancy doon sa mga budget nila. Ngayon kung wala, sa akin pong pananaw, siguro dapat ito na yung maging huling punta ng mga barangay official dito. Kasi, gaya nga nasabi ko, naabala po sila. Pero wag naman, Konsyal Joey Uy. Wag nang huling punta to. Okay, yung binanggit nga niya, no? Kasi, Kuya Ruel, pupunta ka pa ron, no? Ang dami mong ginagawa. Pupunta ka pa ron para lang magpapogi lang do sa mga konsyal o mga baka para hindi makalimutan sila sa eleksyon. Ganun ba? Ang kaya naman ng kampanya, no? Parang pamumuliti ka na yun, no? Puputahin ka pag hindi ka pumunta. So, wala kang budget, oh. Mabibitin ang budget mo. You held hostage sila. Oo, diba? Ganun nga eh. Tsaka actually, ministerial lang naman sila. Wala naman silang, ang sabi dun sa rules nila, pwedeng dumaan doon pagka questionable yung budget nung sinasabit ng isang barangay. Kunyari, bakit magkakaroon pa ng military supplies yung doon sa budget? Military supplies, pero budget, military sa So supply. parang kailangan niya, at least mabigyan yung side niya kung bakit, di ba? Saan pupunta siya? Maki-question yun, pwedeng dumaan yun sa konseyo. Pero yung mga ganun kasimpleng na budget na pinaglalaanan naman para dun sa barangay, sa komunidad, at wala namang questionable, hindi na dapat pinapupunta o dumaraan pa. Pinapahirapan ng mga, tama yung binanggit ni Manila District Councilor Joey Uy, na wag na sila, at yung huli na sana yun na pagdalo ng mga, kaya nga yung na-interview ko yung mga barangay chairman dun ayaw nila pumunta, ba't kailangan pang pupunta pa kami rito para aprubahan nyo? Ministerial lang naman talagang approve na yun dahil dumaan sa budget department. Wala na, no need na, nakakabala lang, no? So, good job dyan sa mga na pumapabor na konsyal na wag nang papuntahin ng mga barangay official. 896 barangay, pero parang hanggang ngayon nangangampanya ka pa rin, di ba? Di ba? Salamat pala sa mga na nag-watch sa atin live. Sino yan? Si Charlene Ihe. Aha. At ito, aking inaanak ko to Oo nga pinapilitan. At siyempre si Herman Lee, kay San Gabriel. At siyempre kay Jade Morales. Yan. At siyempre kay Irene C. Ayan, good morning Irene C. Kamusta na yung wala ka ba dyan sa Salcedo? Parang sarap ng barbecue. Sabi mo nakakuha na merong gutom na kami rito. Oo nga, sabi niya, naalala ko last week yung chicken naman daw. Medyo may narinig ba yun sa Okay, sa oras na 10:39, good morning din Melinda Abolencia. Okay, sa mga komento mo sa amin. Tausog ako. Good morning po mga boss, tausog ako. Rarating lang niya ng At good morning din sa aking mga kapatid dyan sa Valenzuela City, si kay Baby. At sa aking nanay, siyempre, si Aling Mila. Pagkalakas-lakas pa niyan,
Sa edad na 88, aba? No, Naglalaba na, pa yan. Diba, pwede nang kumuha ng ano. Yun nga, alam ko no, na pagdating ng ano, hindi na kailangan hintayin pa yung 100 years para makakolekta mo yung 100,000. Dapat may level ng, alam ko, pasado na siya na pag may 80, makukuha mo mga 50, o pag 90, 80, o pag 100, yun na. Unti-unti mo makuha yung 100,000. At siyempre, babatiin ko pala ng happy birthday si Noel Fabian at siyempre advance si Helga Omboy at si Wilnelia Tamsi, advance happy birthday. At siyempre, yung paborito mo, si Jerly Kalayag, birthday daw niya today. Parang binati man nung nakarang buwan lang yan birthday rin na. Ilang beses pa na pinanganak yan si Jerry Kalayag. Ngayon ba yan? Ngayon ba birthday every month siya nagbe-birthday kasi lagi siyang may handa pero ang problema dyan, baka araw tumatanda na siya. Hindi. Palagi may birthday siya Kanina, pagbigay nga sa akin ng bigyan sa akin ng pack lunch, may, simple lang. May lechon. May kaldereta. Iba ka talaga, Jerry Kalayag. Ibanggitin natin itong mga, babasahin natin itong mga reaksyon nyo mula kay Jerry Kalayag sa aming tanong, naniniwala ba kayo dun sa expose ng dating Custom Intelligence Officer na dinadawit ang pamilya Duterte at iba pa dun sa kontrobersyal na 6.8 billion na shabu shipment nung 2018 pa ho yun. Si Jerry Kalayag sabi niya hindi. Yan. Kay Karen siguro dahil naniniwala ako walang lihim na di nabubunyag. Tama yan. Parang ano yan di ba? Parang yung kahit anong tago mo. Si Ronaldo, opo, ganyan talaga kabulok ang sistema sa Pilipinas. Si Ma'am Marlene, my views and assumption, I keep na lang to myself. Corruption is real in every institution. They also happen in other countries. Si Rex Samson, maring totoo yung sinasabi niya, pero kailangan pa din mapatunayan, mapasagot sa kabilang panig. Kasi hindi naman korte yung in aid of legislation pa rin yung ginagawa ng Quad Committee na yun, hindi para husgahan, di ba? Pero in other naman, pwedeng gamitin yung ginawa nila para mag-file ng kaso laban doon, Kuya Ruel. Si Resty Maling, maaaring hindi. Wala namang lalakas ang loob na magpuslit ng ordinaryong mamayan. Tama, magaling to Oo nga, sinong maglalakas loob magpuslit niya? Si Pedro, si Juan? No. Wala kundi may connection. Si Cherry C. Lim, possible since sila ang may power noon. Lagi na lang may Paul Guy. Si Irene, si everybody needs fair trial. Ulitin natin, hindi fair trial hindi trial yun, kundi in aid of legislation, gagawa sila ng batas paano lalong higpit o paano mapapabuti yung batas. Kasi nakalabas na, nahuli na doon sa isang bodega yata itong magnetic filter. Si Charles Chu, baka politically motivated lang ang pagdawit sa kanila. Bigyan lang sila ng fair trial sa korte. Si Joe Zamora, hindi ako naniniwala dahil expose pa lang naman, dapat patunayan. Si John, Craig Reyes, good morning sa Manila Police District Press Corps. May posibilidad po na totoo kasi wala nang hadang sa ibubunyag ng expose. Tama. Si LB Trabado, ang member ng 4 na sikat, let the proper forum decide. Importante, managot ang dapat managot. Magbayad ang dapat magbayad. Makulong ang dapat makulong. Ang galing. Si ikaw, di ko pa alam kung naniwala ako. Di huwag ka maniwala ako. Si Jade Morales, hindi dahil una sa lahat, si Presidente Duterte ang number 1 against the drug. Baka mga tao niya ang sangkot, hindi natin masabi. Hindi naman si Presidente Duterte ang sinangkot. Yung mga anak. At ang mga kanak. Si Joseph Enriquez, kamusta ka na, Joseph? Yes, naniniwala ako, mukhang credible si Jimmy. Mabilis siyang masasagot lahat ng tanong. Mga congressman, hindi siya nagdadalawang isip sa sagot niya. So, sabihin, wala siyang hindi redundant, tsaka hindi yung humihinto, dire-diretso. Spontaneous yung sagot, no? Si Ong Antown ba to? Tanong ng bayan, bakit ngayon lang expose kung kailan malapit na eleksyon? Okay. Oo nga, Tong Antawan, Anyway, sa oras ng 10:44, mag-tob ko kayo, mag-hair color kayo ng tob.
The overall vanity for colored hair. May FDA ano yan? Approved. Certificate. Oh. Okay. Okay, pa-shoutout daw kay Benji Loremia. Yan. Nakikinig siya ngayon. Si Christy, di po tayo nakasiguro kasi po tatay po nila ang nagipit about sa drugs before po. Nagipit kaso nakalusot to 2016 si Pangulong Duterte, no? 2018 lumabas yun. Paano nakalusot? Sa kabila ng mahigpit. Di ba? Walang takot yung yung nagpasok noon. Di ba, kabi-kabila ng patayan, nagpalusot ka pa rin. Di ba? Ang lakas ng loob mo. Ano kaya? Di ba? Si Josie, sabi, si Josie Tan, hindi natin masasabi kung totoo hindi. Hanggat walang matibay na ebidensya. Meron na hong ebidensya siya na nakatago at ilalabas na nung Jimmy Guban. Si Rochelle, posible yan. Si Ann, malalaman po natin sa bisagang ginagawa. Si Rosendo, sa dami ng pelikula na napanood ko, hindi ko na alam kung sinong paniwalaan ko. Pelikula pala pinapanood. Sinasabi niya parang yun. Parang pelikula ngayon. Lumalabas. Si Aliana, siguro walang magsasayta kung wala silang nakita. Di ibig sabihin, pag walang usok, ano yun? Pag may usok, may apoy. Matindi ang anak ni dating Pangulo, hindi natinag sa anti-drugs campaign niya. Si Anton Vargas, parang artist. Dahil mukhang may katotohanan ngayon ang mga nabulgar na Las Cañas, Ansierto, at si Guban. Parang magkakakawing lahat to no? Na sila na nagdadawit dun sa isang personalidad lang. Si Brio, posible kaya ako naniniwala ako. Okay, ang dami pa ng iba. Thank you kay Marlon Montreal, kay Nixon Tang, kay Les Banal, kay Racy Lobo Simuna. Naniniwala ako, walang duda, 100%. Wala ang butal. Walang butal, Si Jerry Angusya, ang ating suki na. So, hindi po raw. Ayon kay Jerry yan. Okay. Thank you, Romel. Kay Anyo, posible. Si John Romel. Oo raw. At iba pa. Yan, marami pa. Sige, mag-komento lang at magbigay kayo ng opinion at reaction. Nakikita nyo naman, busy si Kuyang Ruel natin. Nagsusulat yan para, malay nyo, baka maisipan niya, gawin niyang 10 yan. Wala naman, hindi naman special day ngayon. Wala naman anything, unless kung Father's Day ba yan. Meron nga lumalapit sa akin malapit na daw mag-Burr month. Papadaanin daw sa atin, mamimigay daw sila. Ano yan? Sabihin na best, surprise pa lang. Surprise. May mahilig tayo sa mga element of surprise. Baka ang surprise niya, magpalinis kayo ng pinikmatan nyo o ng... Pwede naman, di ba? Mag-gift certificate. Gift certificate. Di ba sa babae, gusto mong magpalinis ng kuko. Andyan ang Creative Nail Last Salon. Di ba? Creative Nail Last Salon. Makikita yan sa 72 Scout Alcaraz, Quezon City, near Banawe. Okay, tumawag kayo sa numerong 0927-395-1110. 0927-395-1110. Para magkapag-appointment kayo. Sabi nyo, andyan ba yung maganda kong manukurista? Ayan. Andyan libreng-libre. Yan, punta na kayo. Nagpumunta nga ako Sabi ko, pwede ba madagdagan ng daliri? Hindi daw niya kaya. Magagana naman ang mga kamay ng mga nandyan, mga empleyado dyan. Okay, yan po ang Creative Nail Last Salon. Okay, sa oras na 10:48, good morning sa lahat ng mga nakikinig sa amin sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng mga digital boxes sa Facebook, sa YouTube. Yan, i-share nyo ang aming live episode ngayon pinakamalaga live, i-share nyo ang live episode ngayong araw na to. August 17, ang bilis na. Ang bilis ng araw talaga, Kuya Ruel. Nakikita na nga si Jose Marichan. Diba? Lumalabas na tayong kalahati. Kakanta na. Okay, asan ba iba pang comments natin, Kuya Ruel, sa ating live? Lahat yan na binabanggit po namin, opinion at reaction ng ating mga listeners, viewers, no? At ulitin natin, yung mga binabanggit na personal na yan, like katulad nila Congressman Pulong Duterte, Atty. Mans Carpio, na kabiyak ng ating VP Sara Duterte, si Paul Gutierrez ng Presidential Media Security, ano ba yung ek niya, ni Paul Gutierrez, at si Benny Abante, at maging si Michael Yang. Nakalimutan natin ng picture doon ni Michael Yang. Kasi iba yung nasa isip kong Michael. Yung Michael na kaibigan natin. Ano yun? Mabait yun, generous yun.
Nawala yung picture niya nung Michael Yang. Yun ang dating economic advisor ng Pangulong Duterte. So, unang pinabulanan na rin yan sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortun. Oo. Dapat maglahad daw ng ebidensya si Jimmy Gubad. Para masabing Di ba paano kung naglahad na meron na? Ngayon sa korte patutunayan na yun. Ito naman investigasyon lang to. Yung gagamit parang sa parmaling naalala mo. Diba inimbestiga ni Senador Richard Gordon. No? After nun, yung committee report din pwedeng gawing basehan para mag-file ng case. At ito naman ganun din. Pero in a way parang in aid of legislation din yun. Gagawa rin sila ng batas. Paano para mapigilan o magipit pa para hindi na mangyari yung nangyari na yon na pagkakalusot ng mga ma-avoid kung ano yung mga nangyari ngayon, di ba? Sa next time. So may gagawa sila ng batas. Lahat ng ginagawa ho nila in aid of legislation. Akala mo lang para silang korte. Kasi tanong sila ng tanong. Kaya nga sabi ni Congressman Ace Barbers, no? At ni Congressman Johnny Pimentel, sabi niya na naniniwala siyang credible si Jimmy Gubad. Okay, sa oras na 10:51, Kuya Ruel, ikaw ba? Sa ating tanong na ikaw ba naniniwala ka ba? Ingat mo. Naniniwala ka ba dun sa expose ni Jimmy Gubad? Masyadong premature pa kasi. Okay. Diba? Parang lang yan inakusahan. So, siyempre pag ikaw inakusahan, tapos wala ka pang nilalabas na mga any evidence, premature pa yun. At saka siyempre, hintayin na lang natin na talagang medyo meron na ongoing, mga ebidensya, lumabas na. Siguro just the time tayo mag-decide. Pero kasi hindi naman tayo judge or jury or something para mag-decide. So, pwede nilang dalhin sa korte yan kung talagang merong katibayan. Okay. Sa ating naman, sa ganang akin naman, Kuya Ruel, no? Oo. Napakalit na tao lang na to, pero binabangga niya, mga higante na personalidad at hindi biro-biro, no? At handa na niya at bibilip tayo sa mga ito. Although may mga pagkakataon din mga witnesses din. Naalala ko yung Ador Mawanay, sinangkot lahat Naalala mo ba yun? Pinresenta yun, si Ador Mawanay, pinresenta yung sinangkot sila Lacson, si Legarda. Naalala mo yun, no? Tapos, walang magawa bandang uli, tatawag ito si Baba kasi itsura mahaba. Naalala ko yan kasi pinatawag pa sila maging si namayapang Alfredo Lim, no? At itong dami sinangkot si Ador Mawanay na yun, kung naalala mo na yun, no? Na bandang huli, napresenta pa ng ISAP yun, ng ISAP, ng AP, no? Bandang huli, peking testigo pala. Oo, peking testigo, Hindi ka pa din ang daming nabudol nito nung Ador Mawanay. Sa kaso naman ni Jimmy Gubad, mabigat din, no? Pero pagbabatayan doon sa mga iba pang sasabihin niya. Although tama ka, premature kasi bila na lang nabanggit siya ng mga pangalan ng person. Di ba, usually pag nagpatawag ka, kina-qualify muna, interview, bago naman i-present, di ba? Bago naman yan, Kuya Ruel, bagong may consider na star witness yun, may sinabid na kasing extrajudicial affidavit. Kumbaga, na pag nagsinungaling ka rito, perjury, makukulong. Although kagaya ng isa sa PDEA, leaks, di ba? 4 months ang kulong dahil patunayan perjury. Perjury dapat more than 6 months. 6 years, diba? Depende sa judge yun. Anyway, doon sa balikan natin kay Jimmy Gubad, kung ganun, tinan rin natin, no? At kasi hindi lang yun ang una, may susunod pa na hearing para pag-usapan tong mga nilahad at pinatawag tong mga personalidad na to, umarap kayo, di ba? Tsaka ang tagal na nating naririnig mga yan ng mga personalidad. Siguro ito yung pagkakataon na humarap sila para patunayan nila na mali ang akusasyon tong Jimmy Gubad na nakakulong to ngayon sa National Bilibid Prison. Pero sa tingin ko hindi nila iharap to ng walang matibay na pambala
laban sa mga binanggit nating mga personalidad. Kaya muli, may bukas uli itong ating programa na magbigay sila ng kanilang mga panig dun sa binunyag ni Jimmy Gubad. Sabi nga abangan ang susunod na kabanata. Dahil dyan, Kuyang Ruel, bumunot ka na. Ay, ako babubunot. Okay. Tatlong winners yan, ha? Abang-abang yan. Lungayin mo. Isa. Isa na. May sabi, para okay. maganda yun Dalawa. Ang susunod ng programa, Tolmac Serbisyo, ha? Wag mo mamimigay rin sila ng premyo, ha? Kuyang Ruel, ha? Buot sa atin, DCRJ, masyadong generous. Max Serbisyo. Yan, ang nanalo ng 100 pesos GCash o load, si RMQ, ano mo to? Chinese din to. Si Romel Kayabyab. At ang pangatlo, Tarantan, ano to? Pangalan nito, Kuyang Ruel. Si Charles Tew. Pangalan pa lang, mayaman na. Kailangan pa ba Charles Tew pala. Kailangan mo bang bigyan niya? Hindi naman. Lahat to. Direct message nyo kami sa aming fanpage. Ang fanpage po namin sa FB, Double R sa Radyo Bandido. Meron din tayo sa YouTube, although hindi masyadong active yun. Yung Double R sa Radyo Bandido, i-type nyo lang. Pero sa FB yung Double R sa Radyo Bandido, ayan, i-like at follow nyo na rin kami sa aming fanpage na yan. Okay, Kuyang Ruel. Nako, meron ka ba bang babatiin dyan sa oras na 10:56? Hindi, sasabihin ko lang yung sinabi ni Morgan Freeman. Walk away from people who put you down. Walk away from fights that will never be solved. Walk away from trying to please people who will never see you worth. The more you walk away from things that poison your soul, the healthier you will be. Yan. Ganun bang Tagalog? Hindi, iwasan mo daw yung ayaw Tagalog ito. Sige, sabi niya, iwasan mo daw yung mga taong na da-down sa iyo, magpuput you down. Ganito na lang, Kuya Roy. Simple yan, para di ka mahirapan. Ano? Iwasan mo yung mga taong toxic. Yan. Sinamarize na natin yan. Para di ka ma-stress. Kasi sabi niya iwasan mo din yung mga away na hindi masosolve. Iwasan mo din yun. Ma-stress ka lang dyan. At saka yung lalo na yung taong hindi niya nakikita yung value mo. Di ba? Para lahat yun, wala kang toxic, healthy ka. Ayun. Pero hindi natin may iwasan yung problema sa pera, no? Basta ang buhay chill lang Ganyan talaga. Ang mahalaga, wala kayong sakit at kumakain kayo beses ang araw. Maski na 64 pesos ng budget. Budget. Okay, Roy, paalam ka na. Sa lahat po na nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. Every Saturday po, 10 a.m. to 11 a.m. Salamat po. Yan. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin magmula ng 10 a.m. hanggang ngayon. At sana kayong magsawang makinig dito sa aming programa at sa iba pang programa ng DZRJ 8:10 a.m. Dahil sinabi nga Kuyang Ruel, basta radyo, bandido. Ayan, okay, good morning and happy weekend po sa lahat. At next week, long weekend yung Kuyang Ruel. Okay, bye-bye. Good morning, Binis. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.